kasi first downline ko dito, unang-unang sumali sa akin si John B. San Juan. Wow! Isa sa mga Hall of Famer sa atin. Diba? Isa sa mga Hall of Famer sa atin. So, sa kabila ko siya. Pangalawang direct ko, sister ko, si Michelle. Una negative siya. Kaya lang nung nakita niya na bibilang ako ng pera, naging positive na siya, di ba? So, yun, nag-join siya. Kaya unang buwan ko pa lang dito, first month ko dito, kumita ako 7.5. Pwede na? Pwede na, no? Estudyante, 7.5 kita. Pangalawang buwan, si John D, may mga napa-join, nag-7 accounts din. Kapatid ko, marami rin napa-join. Ang dami ko pairing. Pangalawang buwan, kumita ako 9,000. Pangatlong buwan, kumita ako parang 12,000 naman. Monthly, pataas ng pataas. Kasi yun yung goal ko. Palaki ng palaki ng palaki. Kaya nung ika-third month ko, dun na ako nag-decide. Nag-decide ako mag-stop ng college para mag-full-time dito. So, ibig sabihin, hindi po ako graduate. Hindi ako nakatapos ng college. Hindi ako professional. Mukha lang talagang professional. Yes. Pero hindi po, di ba? Kaya nung nag-stop ako ng college, yung parents ko hindi nagalit. Galit na galit. 5 years pa naman ako sa college. Hindi ko pa rin natapos, di ba? Tapos mag-join lang pala ako dito. So, galit na galit. Kaya lang, wala nang magawa ng magulang ko kasi member na ako, tama? Sabi sa akin ng tatay ko, anak, 1 year lang. Pag walang nangyari sa'yo dyan, di ba? Mag-manage ka na lang ng business natin. So, ako naman, okay lang. Sige, natry ko lang to. Kaya alam nyo, nung nag-full-time ako dito, everyday wala akong ibang ginagawa ko dito. Talagang kinareer ko to. Binigay ko yung best ko. Bakit? Ang point ko ba nito? Sa labas, ang daming empleyado, nagtatrabaho, ang sisipat, ang tsatsaga, ang tatalino, walang absent, overtime, pero ang sweldo maliit lang. Tama mali? Dito sa company natin, anong promise ng company? Pag hinataw mo to, sineryoso mo to, magkakotse ka, magkakabahay ka, magkakaroon ka ng savings, magkakasakot. Kaya guys, ano yung point ko? Kung ikaw member ka na, ibigay mo na yung best mo. Bakit? Kasi nga, ito na yung chance mo, opportunity mo para yumaman. Lalo na kung ikaw na-experience mo na magtrabaho sa labas, at nag-join ka dito, alam mo na mismo kung paano magtrabaho. Kasi never kami nagtrabaho sa labas eh. Kasi estudyante kami nagsimula dito, malay namin kung paano magtrabaho dyan. Tama? Kasi kami dito, diretso kagad kami dito after na school, nag-business kagad kami. Pero ano yung point ko? Ano yung point ko? Buti na lang, maaga kami na-open yung mind namin sa negosyo. Kasi masarap mag-negosyo habang bata. Tama? Kasi dito mo ma-experience habang bata ka pa lang, successful ka na. Habang bata ka pa lang, nabibili mo na yung mga gusto mo. Masarap ba yung gano'n? Yes! Kaya nung kinaroon ko tong negosyo to, ayan, dito mabagal lang. Touchscreen pa to. Ayan, ito yung first attempt ko. 2 years pa lang po yung company, nag-join na po ako dito. Ito yung second anniversary ng company natin. So, alam niyo kung ilang taon na ako, di ba? Tapos, ayan, okay? So, ito yung first car ko. Kasi nung ginawa ko to, sineryoso ko to, in just 1 year, nabili ko po yung brand new na sasakyan ko, Honda Civic. In just 1 year. And sa loob lang ng isang taon, inawardan po ako ng company as one of the youngest millionaires. Wow. Kasi at age of 22, ba't ang bilis? Pinipindot. Nag-automatic ka. Hindi, doon mo na sa una. Diba? Sabi ko nga, in just 1 year, na ito yung first million ko dito. Diba? Dalawa award ko nung nung inawardan ako sa event noon. Dalawa, Millionaire Circle tsaka Global Ambassador. Ayos ako sa susunod. Bibihira ka lang makakita sa company natin, dalawa yung sash market sa stage. Kami nila John B, dalawa sash namin. Kasi kaya naman kami ang bilis namin maging Global Ambassador. Nung nakuha ko si John B, nakuha niya yung nanay niya, kilala sa Palawan, ang daming napapain doon na, maraming nag-join doon na mga pastor, mga teachers, mga nurses, mga doctors. Sobrang pumutok yung product sa atin doon. Ang daming napagaling na mga malulubang sakit. Yung mga stage 3 cancer, yung mga madala na yung mga sakit.
Siyempre, dahil malala ang sakit, ang pag-take nila ng product, mga 9 capsules a day ng C24/7. Tama? Ang dami. Diba? Kailangan kasi pag ikaw wala kang sakit, gusto mo lang uminom ng supplement, kahit this 1 to 2 capsule a day lang. Pero pag may mga sakit ka, at least 3 to 5 capsules. Pag may cancer, 9 capsules a day yan. Tama? Pag mamamatay na, ipalaklak mo na. Baka mahabol pa, di ba? So ngayon, ganun ginawa namin. Kaya sobrang lakas ng products. Kaya in just 1 year, naging global ambassador kami dito. Tapos, syempre, pangalawang taon ko dito, first year ko to. First year. Second year ko, touchscreen yan, di ba? Second year, nakalabas naman po ako, nakabili naman ako ng second car ko, sports car naman. So, isa po ako sa mga unang nagkaroon ng sports car sa company. At the age of 23, naka-sports car naman. Wow! Brand new din po. Tapos, third car po, ayan, SUV naman, Trailblazer. And yung dala ko ngayon, ito. Wow! Ayan, Ford Mustang naman. Dati, pangarap ko lang din. Dati, nasa cellphone ko lang. Dati, nasa laptop ko lang. Di ba? Pero ini-imagine ko lang. Naalala ko nung nagparapol yung company natin sa Philippine Arena ng Ford Mustang. After ng event, pagtapos ng event natin, nakaparada yung Ford Mustang doon. Alam mo, nagpa-picture ako. Tapos hinihimas-himas ko. Binubulong-bulungan ko. Sinasabi ko, magkakaroon din ako na to. Di ba? So, good news. Dahil sa ganda ng negosyo natin, yung dating pangarap lang, ngayon, dinadrive ko na. And syempre, hindi ko naman pinapakita to para ipagmayabang, di ba? Pinapakita ko to sa inyo para sabihin na, sino ba naman ako para magkaroon ng ganyan? Hindi naman ako magaling magsalita. Mahiyain ako. Hindi ako magaling mag-English, parang na English ko eh. Di ba? Limited lang yung English ko, di ba? Limited edition. Di ba? Mahiyain ako, konti lang kakilala ko. Di ba? Wala akong background sa sales, wala akong background sa negosyo. Nagkataon lang, nasa magandang opportunity tayo. Sa magandang negosyo. At the same time, sabi ko nga sa inyo kanina, kinarin ko siya. Binigay ko yung best ko talaga. Hinataw ko talaga siya. And guys, that time, walang online. Ang hirap that time, walang online. Para makapunta ka sa isang lugar, mamamasahe ka, mag-e-effort ka, pupuntahan mo talaga. Tama? Limited yung oras mo, limited yung galaw mo. Di ba? Hindi katulad ngayon, online. Ang market mo, buong mundo. Tama, buong mundo. Imagine mo sa isang araw, ilan lang ang nakakausap namin isang araw? Ikaw, kaya mo kumausap kahit 10 20. Isang araw dahil online lang Kami hindi namin magagawa yun. Dumadami lang ang kausap namin kapag may big presentation kami. Pero, yung big presentation hindi naman yung lahat invite mo. Kanya-kanyang may invite doon. Minsan may invite ka 2, 3, 5. Pinakamarami na yung 5 Tama? Pero sa online, ang advantage, kahit 10, 15, kaya mo kausapin. Tama? At pag wala ka nakausap sa isang araw, ikaw na may kasalanan nun. Tamad ka na nun. Tama o tama? Kasi online na nga lang, nasa bahay ka lang, nasa hub ka na lang. Wala ka pa bang nakakausap? Alam nyo, nung nagsisimula ako dito sa offline, ang mindset namin, lagi kami nasa labas. Bakit? Walang pera sa bahay. Kasi wala kang kakausapin sa bahay. Kaya kami lagi nasa labas. Lagi kami nag-strangers doon, lagi kami nagmakausap doon. Tama? Pero nung nagkaroon ng online, ang tao lagi nasa bahay. Bakit nag-online? Tama? Kaya, pag nasa hub ka, hindi pwedeng wala kang kausap. Kailangan marami kang kausap araw-araw. Hindi lang basta kausap. Kailangan may close deal ka. Kasi yun yung goal mo. Mapapayin yung kausap mo. Nagigets nyo? Yes. Tama? So, hindi lang ang mga sasakyan yung nabili ko dito. Siyempre, nakabili rin ako ng sarili kong house and lot. And guys, itong house and lot na to, dito lang po yan. Sa Antel Grand Village. So, siguro, hindi kasi kayo taga rito, kaya medyo hindi masyadong pamilyar. Pero kapag lihiti mong taga-Cavite ka, pag sinabing Antel Grand Village, alam na kagad nila. Antel, ano yan na, mayayaman mga nakatira dyan .
Di ba? Alam, until malalalaki bahay dyan ah. Ganun gagad. Kasi pag ako namamalengke ako dito sa Cavite, pag tinatanong ako ng nagtitinda, taga saan ka, sir? Ay, taga-until ako. Yaman mo naman, sir. Taga-until ka pala. Diba? So, doon po ako nakatira. Actually, hindi po ako nakatira doon. Ang tawag po dito, rest house lang. Wow. Kasi every Saturday lang and Sunday lang po ako nandito. Diba? Nung pandemic, walang nakatira dyan. Kasi na-lockdown kami sa Ortigas. Kasi doon po talaga ako nag-stay sa condo sa Ortigas. Diba? Actually, ito, ano to surprise lang to. Bakit? Hindi po alam ng magulang ko, hindi po alam ng pamilya ko na nagpagawa ko ng bahay. Kasi sabi ko nga sa inyo, may kaya po yung magulang ko. Yung parents ko, ang daming bahay. Ang dami din ng bahay. Building talaga, puro building mga bahay namin sa Caloocan. So pag naalala ko nung tumira po ako sa Ortigas, galit na galit dati ko. Sabi sa akin, Mark, ba't ka ba nag-Ortigas? Magkano ba bayaran mo monthly dyan? Ang dami-dami nating bahay, wala nga nakatira eh. Ba't hindi ka nila doon, di ba? So ngayon, sabi ko, pag nalaman nila na lang papagawa ko ng bahay, magagalit. Tama? Kaya ang ginawa ko, habang pinapagawa ko yung bahay na to, walang nakakalam kahit sino. Ako lang. Nagpipicture ako sa selfie ako. Hindi ko man lang mapost sa Facebook. Ang hirap pala nun. Picture ka ng picture, hindi mo ma-flex sa Facebook. Nasa cellphone mo lang. Diba? Kakwentuhan ko lang lagi yung foreman, yung engineer, architect. Diba? Ito malupit. Hindi po ako graduate, diba? Sabi ko nga sa inyo. Pero ang tawag sa akin ng architect tsaka engineer, manager. Bakit? Kasi daw marami ako mami. Kaya manager, diba? Inutos-utusan ko lang yung mga engineer, mga architect. Engineer, ano yan ito? Bakit mali ba yan? Sabi, ay sorry po manager, sorry. Manager, baka pwede pa bali naman dyan. Diba? Iba pag may pera ka. Tama na eh. Kahit hindi ka graduate, basta marami kang pera, ikaw yung manager. So yun, nung nagawa na to, actually, alam mo, nakakatawa na nga eh. Nakakatawa bakit? Lahat ng laman yan, ako rin mismo bumili. Ako lang mag-isa. Wala ko. Ang tinatanungan ko, yung mga sales lady lang. Yung tipong, ate, ano bang magandang plato? Ano magandang kutsara? Ano magandang baso? Diba? Wala akong kaalam-alam sa ganun eh. Pero sila lang nagtatanong ko kasi hindi ko lang pwedeng tanongin yung partner ko kasi nga, malalaman niya, nagpapagawa akong bahay. Diba? Nung minsan nga, nakita ko nung ka-office mate niya. Nandun ako sa mga plato-baso, tumawag. Mark, ba't ka nandyan? Ang ginagawa mo sa mga baso? Bibili ka ba ng mga plato? Sabi ko, ay hindi, kinakausap ko siya steady o ano kasi, interested sa business. Pero hindi niya alam na bibili ako ng mga plato, pati bedsheet, pati punda, unan, lahat, TV, lahat ng appliances, ako pumumili. Ako lang mag-isa. Kasi nga surprise. Surprise, pati, basta lahat. Pero nung dumating naman dyan, nung dumating yung parents ko, yung family ko, bulat na bulat sila, sabi ko, dad, sa akin yung bahay na yan. Bulat na bulat, talaga bahay mo yan? Yes po, sabi ko, katas ng AIM Global. Yes. Diba? Alam mo, sabi nung friend ko na kumpare ko, na bisita ko dyan, sabi, Mark, aswerte mo naman. Bakit? Ang dami mong sasakyan, bahay, lupa, diba? Hindi ka naman nakatapos. Eh, ang dami-dami dyan, graduates. Ang dami-dami dyan, may trabaho. Wala namang bayad lupa. Ang dami dyan sa labas, professionals, wala namang house and lot. Ang dami dyan, nag-abroad, wala namang sariling house and lot. Pero ikaw, imagine mo, may sarili kang bahay, may sarili kang sasakyan. Anong sagot ko? Ganun talaga kapag nasa AIM Global ka. Tama? At syempre, alam mo sa totoo lang, ang pinaka-na-enjoy ko talaga dito, kasi bata naman ako nag-start dito eh. 21 years old ako nagsimula dito eh. Ang pinaka-na-enjoy ko talaga dito, alam nyo ano? Travel. Kasi bata pa lang ako, pangarap ko ng mamasyal talaga. Diba? So dahil sa negosyo natin, nakapag-travel ako sa 18 countries. 18! Guys, sa mga top earners sa company natin, isa ako sa pinakamaraming travel. Diba? Ako talaga, kasi mahilig talaga ako travel eh. Yung pera ko, talagang puro travel. Kasi ang mindset ko, ang pera, kinikita naman yan eh. Pero yung memories, yun ang dadalhin mo hanggang pagtanda mo. Tama?
Kaya yung mga anak ko, mabata pa lang, imagine mo, 6 countries na napuntahan. Wow. Kasi taon-taon, nag-iibang bansa kami. Ngayong, anniversary natin sa Sunday. Sa 3rd Sunday ng June, nasa Taiwan kami, panibagong country na naman ng mga diba? Kasi goal ko talaga pumunta kasi habang bata yung mga anak ko, sinasama ko na. Kasi pag nagkaedad dyan, may sariling buhay na yan eh. Diba? May sariling desisyon na yan. So dito, dahil sa negosyo natin, 18 countries, nakapunta na ako ng Thailand, Malaysia, Taiwan, ilang beses, magta-Taiwan na naman kami. Hong Kong, hindi na mabilang. Noong February lang, nandyan ako. Macau, last year, nandyan ako. China, ilang beses na rin. Singapore, Korea, Japan, ano pa? Italy, Greece, Switzerland, France, Maldives, UAE, Indonesia, Vietnam, tsaka US. And guys, ngayong November, kasama na naman akong pupunta sa Amerika. Libre ng company. All expense paid po. Libre po. Diba? Yun yung masarap dito. Kumikita ka na ng malaki, nakapag-travel ka pa. Diba? Guys, isipin mo, ilan tayo Pilipino? Marami, di ba? Mga 110. Sabi mo, out of 110 million Filipinos, ilan lang ang nakakapunta sa ibang bansa? At karamihan pa na pumunta sa ibang bansa, hindi naman para mamasyal eh, kundi para magtrabaho. Pero pag nasa ECOVI ka, pupunta ka sa ibang bansa, mamamasyal, magsha-shopping, mag-enjoy. Kaya guys, alam nyo, may mga travel incentive tayo sa company. Maganda, sumama ka. Ma-hit mo dapat yan. Makasama ka. Bakit? Kahit buong araw tayo magkwentuhan about sa travel ng company, hindi mo siya ganun ma-appreciate kung ikaw mismo dapat ang pupunta doon. Yes. Maniwala ka sa akin, pag ikaw mismo nakasama doon, masasabi mo na, ang sarap pala maging mayaman. Yes. Kasi paparamdam sa'yo yung buhay mayaman dito. Okay? So next. Ayan. So, eto, pakita ko lang sa inyo ha. Nag-share ako ng success story sa MOA Arena. So, bakit ko pinapakita to? Kasi ako mahihain ako. Hindi ko kaya magsalita sa harap ng maraming tao dati. Sa school namin, hindi ako nagre-report. Hindi ako reporting, Pag-recitation, ay nako, unti-unti ako lumulubog sa kinaupo ako, wag lang ako matawag ng teacher ko. Ama, pag nag-check ng attendance, sa likod lang ako, pag nag-check ng attendance, nawawala ako bigla. Kasi nagkakating na ako. Di ba? So, mahihayin talaga ako. Diba, pag pinagsalita ako sa harap, talaga nangangatok talaga ako. Diba, naging SK chairman ako sa lugar namin sa Caloocan, hindi ko alam kung paano ko nanalo. Okay. Kalay ko ba nun? Kasi may mga, di ba dati kasi may meeting di advance eh. May pinamemorize sa akin ng mga plataforma. Pagdating doon, hindi ko na masabi. Na mental block na ako. Ang ginawa ko na lang, subayaw-sayaw na lang ako doon. Di ba? Alam mo, di ko alam paano ko nanalo. Siguro kaya ako nanalo, mga bumoto sa akin, mga bakla tsaka babae. Kaya nanalo ko eh. Di ba? Ang dami kumampas sa mga bakla tsaka babae. Di ba? Pero alam nyo, bakit ko kinukwento to? Kasi dito, yung personality ko sobrang na-develop. Grabe yung transformation. Diba? I'm sure marami sa atin dito, mga hubber, nung dumating ka sa hub, sobrang mahihain ka. Yes. Sobrang mahihain ka. Pero after ilang weeks, after ilang months, magugulat ka. Diba? Ang galing mo na magsalita. Diba? So dito kasi, dito kasi tuturuan ka talaga eh. Magbabago talaga yung attitude mo, magbabago ka yung mindset mo, magbabago lahat. Pwede mo sabihin, ba't ganyan ka na magsalita kayo? Natural! 16 years na ako dito eh. Alam nga ba 16 years ka na, kahiyain ka pa rin? Alam nga 16 years ka na, in-intro ka, please welcome, Mr. Mark, ano sabi mo? Kaya ako eh. Naman ganun ka pa. Diba? Lahat ng bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, mamamaster mo. Eh, pati pagsasalita dito, lahat yan pinag-aralan namin. Eh, lahat ng bagay na pag-aaralan. Yes. Ultimo, pagtayo sa harap, pinag-aralan namin yan. Tama? Pati paghawak ng mic, pinag-aralan namin. Di ba? Hindi pala pwedeng dalawang kamay lagi ang hawak sa mic. Bakit? Di ba? Kasi pag dalawang kamay, pag nanginig ka, ganito yung tsura mo. Dapat pala kanan ka na. Pag nanginig, ilipat mo lang.
O, di ba? Hindi halata, nanginginig ka. Di ba? Kala, ang galing mo, tapos di pwedeng nakatayo ka lang na ganito. Kaya mapapasin yung mga speaker, naglalakad. Di ba? Kasi para hindi sila nanginginig. Di ba? Tsaka minsan, ang ginagawa ng speaker, kanan kaliwa yan, pag nagsasalita. Kasi pag nanginig yung kanan, nililipat sa kaliwa. Nililipat-lipat lang yan. Oo. Kasi, pag try mo magsalita, naka-straight body ka. Pag nanginig ka, pangit ang itsura mo, gumaganon ka. Pangit ang itsura mo. Ang masaklap naman, pinagsabay mo pa yung kamay mo, gumaganon ka, no? Tapos may guest ka, ano sabihin ng guest mo? Ayan ba yung kasama sa package? Diba? Mamaya pati ikaw, masama ka na sa package eh. Pero dito, ang ganda dito, lahat naman ng bagay natutunan. Diba? And guys, ikaw mismo, hindi man ikaw, mga kasamahan mo sila mismo, makikita nila na nagbabago ka na. Gumagaling, unti-unti ka nang gumagaling magsalita. Tama ba? Yes. Diba? And alam nyo, medyo emotional nung time na to. Bakit? Kasi first time ako mapakinggan ng parents ko. Kasi alam nila na mahihain ako, alam nila hindi ako magaling magsalita. Pero, nung tumatagal na ako sa negosyo, nalalaman nila o naririnig nila na iba na daw ako magsalita, makapal na daw mukha ako, ganyan. Ano? Pero hindi pa nila ako napapanood ng actual. So, first time lang nila ako napanood. And hindi ko pa sila in-invite dito. Kasi nga, lalo ko in-invite yung parents ko, kaya lang hindi umaattend. Bakit? Sobrang busy. Negosyante, politician pa. Mami ko, papitan. Tatay ko, first kagawan. So, sobrang busy nila. Kaya sabi ko, hindi ko na sila invite. Kaya nung nagsasalita ako, nagulat ako, nasa harapan ko yung magulang ko, nakikinig. Di ba? Sabi ko nga, nung sasalita ako, sabi ko, nandito yung magulang ko eh. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko naman sila in-invite, di ba? Tapos, dito po yung dalawang anak ko nakaupo. Alam niyo, nung una nakikita ko yung magulang ko, tawa ng tawa kasi alam nila, totoo yung mga sinasabi ko eh. Pero habang tumatagal, nakita ko nagpupunasan ng luha yung magulang ko. Doon medyo naging emotional na ako. Alam niyo, after ng talk ko, pagbaba ko sa stage, niyakap ako ng daddy ko, sabi niya sa akin, anak, I'm so proud of you. Yes! Alam mo, ang sarap pala sa pakiramdam na yayakapin ka ng magulang mo. Sasabihin sa'yo na proud siya sa'yo. Bakit? First time nangyari sa buhay ko yun. Diba? Lahat ng makampas talaga sa'yo eh. Hindi ka tulad ngayon, iba na yung mga kabataan ngayon, masyadong sensitive. Diba? Ano lang, mapagsabihan mo lang, ditulpo ka na agad eh. Tapos sa school namin, hindi pwedeng ganun. Sa school namin, lumilipad yung mga eraser. Talagang gano'n. Kailangan magaling ka umilag. Masasabol ka talaga eh. Nahamon pa ako na suntukan ng mga teacher. Minsan, hindi ka nahamunin, susikmurahan ka nilang bigla. Tapos pipingutin ka na gano'n, naangat ka talaga eh. Maluluha ka talaga sa sakit eh. Hindi mo naka-formation kayo, gugupitan ka na lang bigla. Kaya ang hirap ng time namin eh. Ngayon kasi iba na eh. Diba ngayon, mga sensitive, mga kabataan ngayon. Pagsabihan mo lang na, nagtatampo na agad. Diba? Hindi ka ito ng panahon namin, kakaiba talaga. Diba? Tingnan ka lang na magulang mo, tatahimik ka na eh. Kasi pa hindi ka tumahimik, yari ka eh. Diba? Mabubulpi ka talaga eh. Diba? Kaya naman, nung January, umattend ako ng kasal. January. Alam mo sabi ng pastor, kayong mag-asawa, pag nagkaroon kayo ng anak, kailangan paluin nyo. Kasi disiplina yun, nasa Bible yun. Dapat pinapalo yung anak. Pero dapat after nyo paluin, sabihin nyo kung ano yung kasalanan nila. Para malaman nila yung lesson. Diba? Kasi ngayon, takot na yung magulang na paluin yung mga anak. Kasi masyadong, yun nga, sabi ko, masyadong sensitive. Diba? Pero pansinin mo yung mga batang 80s, batang 90s na laki sa palo, iba yung disiplina. Yes! Diba? Iba yung attitude, iba yung character, diba? So yun, kumbaga dito sa negosyo to, talagang, alam mo yun, dito tuturuan ka talaga na paano maging malupit na leader. Diba? Hubugin ka talaga na dati, mahiyain ka dito, bigla na lang magiging malupit na leader ka. Kasi saan ka makakakita ng negosyo na kayang baguhin yung pagkatao? Yes. Saan ka makakita ng negosyo na kung negative ka mag-isip, magiging positive ka mag-isip? Doon pa lang success na yun eh. Tama? Pansinin mo yung mga, ngayon, di ba ngayon, nandito ka na sa business natin.
Subukan mo pumunta sa mga dating mong tropa. Pag nagkwentuhan kayo, hindi ka na makaka-relate eh. Bakit? Pinag-uusapan nila, puro chismis eh. Puro buhay ng ibang tao. Ikaw, hindi ka nasanay doon. Kasi ikaw, sanay ka na, pinag-uusapan, puro pangarap. Kotse, bahay, savings, natin. Hindi ka na makarelate. Tama? Kaya, hindi mo masisisi kung sarili mo, umaalis ka na sa mga tropa mo. Ako, hindi talagang umiwalay na ako sa mga dati kong tropa. Kasi puro inom. Puro inom, puro bisyo, di ba? Wala akong mapapala dito. Diba? Alam mo, 16 years na ako sa company. Bumalik ako sa amin sa Caloocan, nalaro ulit ako ng basketball. Kasi player ako dati sa lugar namin. Nagligaw ulit ko, sinali ako ng utol ko. Yung mga tropa ko, ganun pa rin. Yung iba, addict na, nalulung na. Uso lang yung tuktong, talagang nasama na yung mga yun eh. Diba? Pero kumbaga ako, sabi ko, buti na lang, mas pinili ko to. Tama? Kasi dito talagang may direction, may tamang direction ng buhay mo. Okay? So next. Ayan, so ito. Bakit ko pinapakita to? Diba? Kasi taon-taon nabibigyan ako ng award sa company. Pero sa school, never ako nagkaroon ng award. Yung mami ko lagi sa guidance. Iba-iba yung kaso. Diba? Iba-iba tumawag sa bahay namin, yung principal eh. Pag sinagot ang mami ko, Mrs. ko, si ano po to from ganyan, school. Ang mami ko, okay po, ano pong kaso? Alam na agad eh, di ba? Sanay na eh. Diba? Pero dito, imagine nyo, dahil sa company natin, diba na-experience ko magkaroon ng award. Hindi dahil matalino, hindi dahil magaling. Dahil, kumikita tayo ng milyon-milyon. At the same time, marami tayong tao na tulungan na kumita na malaki. Guys, napakasimple lang naman ang negosyo natin. Hindi ka yayaman kung walang yumayaman sa ilalim mo. Ganun lang kasimple. Hindi nakikita na malaki ito kung walang kumikita na malaki sa ilalim mo. Kaya ang goal mo, alam mo na nagsimula ko dito, ang mindset ko lang, kailangan nasa left ko, yumaman. Nasa right ko, yumaman, para ako mayaman din. Ganun lang. Tulungan mo yung mga tao mo sa left na makuha ang pangarap nila, tulungan mo yung mga tao mo sa right, makuha ang pangarap nila, para ikaw makuha mo rin pangarap. Kaya natatawa ko sa sinasabi ng iba pag nag-diyan ka, pag nirecruit ka dyan, peperahan ka lang. No. Diba? Kasi pag nag-join dyan, hindi ka pa naman yayaman dyan eh. Pag sumali dyan, oo, kikita ka, pero guys, take note, hindi ka pa yayaman dyan. Ang goal mo dyan, tulungan pa kumita na malaki para umangat ka din. Kasi dito, hilaan tayo pataas, hindi hilaan pababa. Nai-gets nyo? Diba? So para umangat ka dito, kailangan kumikita ka ng malaki, kailangan kumikita rin nasa ilalim mo. So guys, before mag-pandemic, ako po'y kumukuha na, sanay na pong kumuha ng 1 million na cheque. Merong 3 buwan po na sunod-sunod 1 million kinukuha. Yun yung panahon na sobrang lakas po ng Papua New Guinea namin, na tulog pa lang ako, flash out na ako. Pag-gising ko, tas ko kumain ng tanghalian, flash out na naman. Araw-araw flash out. Diba? Dito ko na-experience si John B. Ang lakas-lakas solo gamer, naging weak side ko. Naging pangares ko. Ganun kalakas yung Papua New Guinea ko. Kaya sunod-sunod nag 1 million, masanay na ako. Pero nung nag-pandemic, eto aminin ko sa inyo, nung nag-pandemic, unti-unti, nawawala yung grupo. Unti-unti, nalalagas. Unti-unti, hindi makasabay sa online. Hindi makadap sa online. Bakit? Majority ng grupo ko, Thunders. Alam niyo yung Thunders? May mga edad na. Diba? Offline kasi, di ba? Unti-unti nawawala, hindi makasabay sa online. Kaya nangyari, di ba, nawala yung grupo ko. Pero, syempre, dahil bread and butter ko to, dahil ito lang yung negosyo ko, ito lang yung source of income ko, hindi ako papayag na wala akong kita. Tama? Kaya ang ginawa ko, unti-unti, inaral ko yung online. Ako mismo, nagdadirect ako sa ibang bansa, pati sa Pilipinas. Kaya imagine mo, ilang taon yung income ko, hindi bumababa. Same income pa rin ako, kahit before pandemic. Pero yun, puro production ko. Sariling production ko, hindi production ng nasa ilalim. Tama? Kaya nakasurvive po ko ng pandemic. Pero yung mga iba, na mga kasabayan ko na nag-offline, na hindi nakapag-adapt, nakapag-adjust, sila po nawala sa business natin. Tama? So, ba't kung kinukwento to? Ganun sa negosyo, may ups and downs po tayo. Hindi laki nasa taas yung income mo.
may darating ang point na bumababa din. Walang pinagkaiba sa traditional business. Sa traditional business, ganun din. May lumalaking income, may bumababa din. Ang importante lang doon, dapat ikaw mismo hindi ka magbabago. Ikaw mismo dapat matatag ka pa rin. Diba? Kasi normal naman sa buhay yung challenges eh. Yung obstacles eh. Diba? Normal lang yung problema. Alam mo ba na mas maraming problema, mas lalo kang titibay. Mas lalo kang magiging matatag. Gets yun? Diba? So, nung nagkaroon ng online, sige po, unti-unti kong inaral yung online. Ayan, so, dahil inaral ko siya, ayan, naglabas din ako ng 2.1 million na check. Kaya ako, hindi ako naniniwala sa kasabihan na, sanay kasi ako dito sa offline, hindi ko kaya mag-online. Hindi ako naniniwala doon. Kasi sabi ko nga kanina, kapag gusto, kaya mong aralin yan. Hindi rin ako naniniwala na sasabihin mo na, online lang alam ko hindi ako marunong mag-offline. Kasi lahat naman natututunan. Diba? Lalo na kung willing kang matuto. Okay? Dapat marunong ka mag-adjust, marunong ka mag-adapt sa bawat sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Next. Ayan, so, pandemic lang din. Diba? Na-hit ko yung profit sharing ng company. 3.1 million. Pangalawa po ako sa pinakamataas na kumuha ng profit sharing. Yung una si Kip, 6.1, ako 3.1. Sa kamakita ng company, pandemic, naglalabas ng ganyang kalaking halaga. Tama? Diba? So, ang malapit dyan, may 3.1 million ka na, may kasama pang US travel yan. Diba? Okay, next. Yan, tapos na po. Yung intro. Ito na po yung totoong topic natin. Intro pa lang yun, di ba? Wow! Buhay ko pa lang yun eh. Yung pa tayo nag-training eh. Ready na kayo? Umpisa na tayo. Okay lang ba? Yes! Okay. Yung topic ko, di ba? Yung topic ko, New Empowered Consumers Orientation. Di ba? So guys, sabi ko nga sa inyo kanina, nung nagsisimula kami, walang ibang training eh. Ito lang. Alam niyo ba, nag-aaral ako sa Cavite, sa AUP, uma-absent ako ng isang